Ingon sa imong katapad, happy anniversary. Yes, so praise God. Kung paano kita karon, malipayon, labi na yun ang Ginoo na siya hinungdan kay niya kita karon. Yan aton siya ginagani kay sa ika-13 na katuig ang katapatan sa Ginoo yang gugma na rin kanato way paglubag. Amen. Kaya di mo ni Lord siya kaniadto karon ug sumaabot way landong ang pagkausap sa aton Panginoon. He is the same yesterday, today, and forever. Karon po ay magtuon kita sa iyang pulong. Pulong ni Lord sa unang Korinto. 1 Corinthians chapter 15. Yan, 58. Sabi po, galing. Narapang katanan? Naanak? Walang kamay palang natamit. Unang Korinto 15, 58. Sabi na ni Lord. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. God bless His Word. Magampo kita. Aming Diyos na gamhanan sa tanan, amon ikaw ginaumaw, ginapasinungkan, nagang salamat sa pribilehyo na imo kaming gipili, Panginoon. Salamat sa kaluwasan, sa imong pagpalangkat nga rikanamo. Maraming salamat po. Iya kami karon Ginoo, among ginahalad, ang among kusog, among kinabuhi na mayroon kami. Kaya ikaw nagaingon, nagtanan man naman kinabuhi, magapasalamat diha kanimo Ginoo. Galaygon ka Lord. Kami nag-aampo karong kapuntangon na malaya po kayong pumilos, gumalaw sa bawat buhay na narito ngayon, Panginoon. Salamat sa iyong pangako ng sabi mo, mapalad ang tao na pupunta sa iyong bahay-sambahan. E mula roon, tatanggapin nila ang pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon. E Lord, papapalang physical, kung naamay sakit karamdaman, ngayong kabuntagon, magawan mo, Ginoo, ang kompletong kagalingan in the name of Jesus. Panalangin ang material, habang iya kami karon Ginoo, na aga na gina-prepared sa patagusakan na among Panginoon. Salamat din po Diyos, labi na sa panalangin spiritual, kay mahanaw man ang among physical na panglawas, mahanaw man ang mga material na among mga nakuha sa kalibutan, pero ang kinabuhin mo walay katapusan, na imong gitagana sa tanan nituo mitawat kanimo hangtod sa kanturan na ilang ma-enjoy ang kinabuhin mo walay katapusan. Salamat Lord, o din among pag-ampo sa ngalan ni Kristo na among Ginoong magluluwas. Everybody say, praise the Lord! Yan. So, mo din atong kapit karon no? Ay standing firm yan, in God's grace. Yan, paano kita mag-stand. Yan, kanunay kita na nakatayo, matatag, gilit, matinag. Kaya dili po sa kalibutan, kaya kita encouragement sa atong Panginoon na standing firm. Kaya dili po, habang hira kita sa kalibutan, ay daghang mga pagsulay sa kinabuhi. Amen? Daghang mga circumstances, daghang mga pagsubok, daghang ang pagsubok, daghang mga temptation. Amen? Kaya mo naging mo sa Ginoo na maging matatag, huwag matinag. Sabi po sa aton Panginoon. Kaya ang purpose na ano kay tagaan ni Lord o mensahe kani kay una po, habang kita, may mga pagsubok sa buhay Kristohanon. Pagsubok sa kinabuhi Kristohanon. Ilan po sa Old Testament, si Abraham, no, si Isaac, makita nato, nagraming mga pagsubok. Kaya nga minsan, dinasabi po ni Abraham, even si Isaac, no, nasabi nila,
pag mangutana, ang ubang tao na magunsa kita, ginayon sa ilang asawa, ingnan na magmangkot kita. Kaya mga dautan ang tao na nagtuan na ito, basta patayon kita. Amen? Inaano ka nakaganto sila, tungkol po sa mga suffering, pag-antos nilang iniwanan ang kanilang sariling bayan para po ay panirahan sa ibang bayan. Kanya habang tuwa sila sa ibang bayan, mga dautan ang tao, hindi sila kilala. Amen po ba? Hindi napakaganda sa nilang mga asawa ni Abraham, isawa ni Isaac. Kaya sabi nila silang mga asawa, pag may mangutahan ang tao, kilsa ka. Sabihin mo, magmangkot kita. Kaya kung mag-ingon na mag-asawa kita, basta ipatayo ginoon nila. Amen po ba? So, ibig sabihin, gikan sa our father of faith, Abraham, Isaac, hangtod sa New Testament, pabalik-balik ang mga pagsulay, pagsubok sa kinabuhing Kristohanon. Pero nag-ingon din ni Lord na kailangan daw magpakatibay, standing firm in God's grace. Kay daghan o mga grasya ang Ginoo dili maubusan sa mga tao na kanunay na nagasalig kaniya. Amen? Dito din po sa kaigsuonan natin sa church sa Macedonia ay sa basahan din po natin dito sa ikaduhang Korinto 8. Yan. Ikaduhang Korinto 8. Sabi din ni Lord, Ono Padus, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos. God's grace, kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumana sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Grabe din ito. Pero ang kagandahan daw, sa kabila sa matinding pagsubok sa ating mga brethren sa Macedonia, ang sabi nila, ito po ay mahigpit na pagsubok para kanila. Pero ang ilang response, sabi po nila, ay ngunit sa kabila ng kanilang pagtitikaos, sa kabila ng mga pagsubok na kanila pong naranasan, masayang-masaya pa rin sila sa paglilingkod sa Diyos at bukas ang palad sa pagbibigay. Grabe yun, makita natin, no sa kabila sa mahigpit na pagsubok na naranasan sa mga unang Kristohanon sa Macedonia na nauna pa na nato, grabe po ang ilang kapighatian. Ang word po ang igamit din, matinding kapighatian. Amen po ba? Matinding po sila ang matinding sa ato. Grabe na yun. Amen? Grabe lang malisod, pero makita nato din na sa kapila, sa tanan, na kapighatian, pagsubok, na sila'y kagalakan, na mag-aalagad sa aton Ginoo. Amen? Ay, ito nga sa klasya, hapon ay minsan na-mention ko na kanangin po ipon na rejoice in the Lord, always rejoice. Rejoice in the Lord always. Paragi ka po mag-hikay. Bagamat normal ang pagsubok, may kapighatian, pero nga po, sabi ni Lord, palagi kayong mag-hikay. Kaya nga naman, ang Holy Spirit, sa manang panahon, kauban natin na nagtuyo sa atong kasing-kasing. Una-unsa ang una sa Holy Spirit. Di ba? Love, joy, amen po ba? Yan ang sabi sa Bible, we are the temple of the Holy Spirit. Kita daw ang temple sa Banal Espiritu, o ang bunga sa Holy Spirit, kagalakan. So, ibig sabihin na habang nilakita sa kalibutan, sa tanang panahon, iba-iba na mga challenges, may pagluha, may kalipay, pero hindi ibig sabihin na sa panahon sa pagluha, hindiyaan ka sa Holy Spirit. Amen? Malakpakan nato ang atong Panginoon. Ibig sabihin, lalo kay naka-rejoice ang ilabuhin Kristohanon, kaya bisan why laman ang atong bulsa, pero may laman kanunay ang atong kasing-kasing maong ang Holy Spirit na nagdala o kalipay. Palakpakan nato ang atong Panginoon. Kaya sabi po ni King David, hari na si King David, pero sabi ni King David, Ginoo, bagamat na ang kaliskanan, pero akong kasubo, iilisan mo o kalipay. Tumauna ang kinabuhing Kristiyano. Kaya hindi po pinapakita na sa pagsubok, na kaya ginaalam ni Lord, kasi po,
ang ating pag-ibig o kaya commitment. Diba? Test po. Diba sa mag-asawa? Magmarami yung makapagsubok, minsan po nagdandahan, nagahugma, wag nilang hugma. Amen po ba? Kaya dandahan, nagahugma, pero salamat kay sa Kristohanon, pag naghang pagsubok, nagainit lalo ang hugma. Okay, nag-amin ka mo yan. Amen. Yan. Kaya nga naman kagainit, maulit kay ang Diyos natuturan sa gugma nagpuyo sa bawat isa. Babae o lalaki. Amen? Malampakan natin si Lord. Kaya, hindi mo makikita na sa panahon sa testing, pagsubok, ay talaga pong nag-test ang commitment sa believers ngatong sa aton Ginoo. Kaya, number one, ginapakita din na we are committed for God's will, not our own will. Nano kayo na-allow ni Lord ang mga pagsubok, pag-ibig, kaya din po pinapakita mga magulang at kapatid na pinaparimahin ni Lord na we are committed for God's will. Kung si Kristo daw na anak sa Ginoo ay may mga testing sa kinabuhi, naranasan niya mga pag-antos, mga suffering, pero sa kabila, sa sandalan, kaya nga nung naranasan niya, nasabi ni Lord, Ama, kung pwede na, ilayok man ako, iligay man ako na amin. Amen po ba? Iligay man ako, Lord. Pinakita ni Jesus, nagawang kinapersecute siya. Kaya maabot ang panahon na kahit paano kay all-knowing si Jesus, i-crucify siya sa cross. Kaya lang po siya, Ama, kung pwede, ilayok man kanina mga paghirap na ako. Pero habang nag-adugay, nag-stay si Jesus sa presence ng Lord, ay sabi ng ating Panginoon Kristo, dili ang akong kabubuton ang matuman, Ama. Kung dili ang imong kabubuton, matuman sa akong kinabuhi. Amen? Palakpakan natin si Lord. Kung sa ating sabihin, kung paano ang atong leader na ulo sa iglesia ang atong Ginoo, may mga pagsulay, pagsubok, at ang kagandahan ng tagumpay. And we are more than conqueror also. Amen? Yun po, kasi we are committed for God's will, not our will. Kaya nung nag-born naging si Paul, na sabi ni Paul sa Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ. Sa ato pa, nalansang na ako kang Kristo. Yan, nalansang na. Di ba nakita kita, pag may mag-usa ka butang, nalansang na. Naka-fix na siya diha. Kaya ilansang para hindi malaglag. Amen po ba? I have been crucified with Christ. Nalansang na ako kang Kristo. Ibig sabihin nung nabuo naging kita, naka-fix kita, fixing our eyes on Jesus. He is the author and the finisher of our faith. Ibig sabihin po, naanak kita diha sa aton Panginoon. Kaya sa John chapter 6, nanon sabi po ni Lord, Juan 6, 38, sabi sa aton Panginoon, 38. Ako'y bumaba mula sa langit, sabi ni Jesus, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibigay na sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. Amen. Yan ito sabi ni Lord. Yan, hindi daw siya nakalimutan. Dili ang iyang kagustuhan ang masunod. Kundi ang kagustuhan sa God the Father. Noon na ang tanang tao na mutuong ulungan ng Jesus ay di malaglag, kundi pagkana ay tinabuhin, walay katapusan. Amen mo ang kabubuton sa God the Father. Kaya kung may Kristo na nag-antos sa cross, way tao na mangatog hilangit. Amen po ba? So, sa atong tinabuhin, kaya sabi ni Lord, kung paano si Jesus nagwalang ka, ihatag niya ang kinabuhi nga rin nato, mausad ang atong kinabuhi, ihatag nato sa atong Ginoo, ang ibig sabihin, dili kasad ang atong kabubuton ang matuman, kundi ang kabubuton ni Kristo na atong itubuhan, kinamagaran ang matuman sa atong kinabuhi. Amen? Palakpakan natin si Lord. Kasi ang ibig sabihin,
Hindi ibig sabihin na killjoy si Lord. Hindi ibig sabihin na gusto ni Lord na ano kita, binisan kita. Kundi ginagahit kita sa Ginoo sa tunay na kalibay. Kaya amin. Hindi ko ba siya kalibay sa kalibutan? Gina-offer sa Satanas, wala, maglibay ka, magkudyapak ka. Sabi sa tao na malibayan na dato, tawag ka lang, libay siya. Hindi ko ba? Kasi mauna, gina-offer sa Satanas, libay ka mo. Pero ang nais na ato Ginoo, na ang tunay na kalibay, matatagpuan lang sa presence ni Lord. Ginagay kita sa Ginoo. Ginagay kita ni Lord. Sa Ginoo na kalibay, gagain ang aton Panginoon. Yan. Sabi natin, praise the Lord! Kaya pangalawa, ang pagsubok na titis ang ating commitment because we are committed for God's pleasure, not our own pleasure. Ibig sabihin, kapag napapalipay ang atong Ginoo na inaalagaran, itasad ay makaranas ang Ginoo na kalipay. Pag ang Diyos ay nalungkot, malulungkot sa ang tao. Hindi po ba? Kaya po, we are created for God's pleasure. No, kaya nga ang ginikanan, no, pag maalaan niya na, ang grabing kalipay. Ang mama, kita natin, no, makita naman sa babae na, grabing ito, lalo na pag kakurang tiyan, agoy. Amen. Lalo na pag nalibor ng anak, agoy. Grabe na ginamsog sa pag-aroy. Amen po ba? Grabing nasakit. Pero pag naisigan ka, ang grabing kaligay. Nakangkang ang mga pinakabulan at laos ang suffering nung makita niya ang kanyang anak. Nalipay. Amen po ba? Ganun po sa kinabuhi, no, sa aton Panginoon. Kinabuhi Kristohan. No, may mga pagsubok, may kahirapan, pero pinapakita niya sa atong Diyos na sa pagkumari ang blessing na gikan sa aton Panginoon. Kaya pag nalipay, si Lord malilipay sa kita. Amen? Dahil marami ni Lord sa Exodus 20:24, wherever I cause my name to be honored, I will come to you and I will bless you. Saan man daw dapat na agungalan, napaparangalan, na honor, natuon ko na itong mga tao, nagpaparangal na ako, at ako sila panalagilan. Amen? Kaya huwag lain po na tinabuhat natin dali, kaya makagal o kalibay, parang pag-worship, pag-samba, pag-dedicate, sa tinabuhi, nato sa atong mga. Kaya nalipay na kita ni Lord, kaya nalipay siya, niya kailangan kitang tinabuhi, huwag katapusan na maghipay kita sa presence ni Lord sa kalangitan, wag na mga pagsubok nito. Amen! Hallelujah! Palakpak para kay Lord. Kaya patulo, kaya naroon kay standing firm, kailangan ligpon o karo, kaya may mga testing sa kinabuhi, mga na mga testing. Yan patulo po na purpose ng mga testing, makita natin matigay sa atong commitment. Then, pangtulo po ay, we are committed to live in Christ, not ourselves. Amen? We are committed to live in Christ, not ourselves. So, ibig sabihin po, mga kapatid, sa mga panahon kayo sa mga testing, no, kauban niya na tinuturuan kita ni Lord. Sa atong paglakaw ka rin kasuhanon, kinatangkang ni Lord ang mga bagay na dili po naging karapat-dapat kaniya. Kasi sa pagtangkang ni Anak, minsan masasaktan kita. Kaya amin. Noong nakinato po bagyo, kaya dito may likod kayo na may estatwa sa leon. Nakakita dito sa bagyo leon. Amen? Oo, nagawa pag-picture. Kaya sa leon, kahoy. Pero alam ko man ito, katutong leon na nakita dito, dapat ko ng kahoy na may kurma. Kahoy lang talaga may kurma. Pero habang inuukit, ginatakpan, ginagigit, ginabawas, katong mga
kauban nga nakako, yung itang-tata, ang nakurba, dito yung natin sa mga sarili. Kaya Amen? Sumasad na, inaalaw nyo ang mga Kristin sa kinabuhi, nasasaktan kita. Kaya nga naman, pinagkatantangan kita. Amen po ba? Pero pag na-form na, nagiging like Christ-likeness na ang atong appearance nila sa presence of the Lord. Amen? Kaya sa ang Ginoo, ang ginsaman, nakiusap kang Kristo, wala ang dating pagkatao. Ibig sabihin, kung anong dating pagkatao, ginagingin ni Lord. Ginapakiyas ni Lord. Amen po ba? Yes. Ang bang mga tao hindi makasabot. Makikita tayo sa inyo ha, pero kung ma-apel ko, wala nakikalipay. Okay? Yan, hindi ka naman makiumal sa ako. Amen po ba? Ibig sabihin, natapiyas na. Amen po ba? Wala na ikalipay niya. Pero nila pakita sa ating Ginoo na ang tunay na kalipay ka ng matangkang, ka ng mamapagay, na naghahatag luhin sa tao para makadoon sa Ginoo na kalipay sa presence sa Ginoo. Amen. Amen. Palakpakan natin sa Ginoo. Yan. Kaya perfecto ang Ginoo na nag-design kaya ako. Hindi kang perfecto na opposite side ang demonyo. Kaya demonyo niya hindi para pagpatay, pagbasa. Wako niya ang mga magandang bagay na disilis ang tao kaya si Lord na design sa tao. Wala may infliction, no? Na pinapakita ang dali sa kinabuhi ng tao. Kaya we are committed to live with Christ, not ourselves. Kaya sabi ko sa Lucas, chapter 9:23, sabi ni Lord, if anyone desires to come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. May mga tao na gusto langit, pero hindi ka musunod kay Kristo. O may shortcut pa langit. Amen. Pag ako namatay, mga tubog langit, ano ba nga, may mga pagkaraming problema, di ko na kaya, unahan ko na si Lord, gusto ko na magpakamatay, para makatulog langit. Nagamit ko na balitaan. No, dito pa lang sa ako, grabe siguro ang problema dito. Talagang kailangan problema. Yung kahalas siguro, kung nag-victim, kasi ang kumakuha nila ay kapag hinahan nila ang kailangan dahil kung makamatay, makaluwas na sila sa problema. Hindi po ba? Na napakalungkot. Pero kaya makita din rin mga malutap na sabi, Lord, if anyone desire to come after me, let him deny himself, take up his cross and follow me. Sabi sa ating Panginoon, hindi kita makafollow from Christ kung hindi natin daw i-deny ang ating pagdaligo. Amen po ba? For example, nakakita yung mga desire sa ating pagdaligong karong kadlawan. Amen po ba? Ngayong araw na ito, may nakakita po kayo mga desire. Kung hindi natin ito i-deny ang ating mga own fleshly desire, hindi kita nakakita. Kaya kami. Hindi po ba? Bakit ka din karon? Kaya naman sabi ni Lord, bibigay. Kaya nakaandam na ang akong pinagkabangguya. Nato mo sa mga tao, i-invite niyo sila para manganita na ako magtaon. Nang sabi sa mga isuko ni Lord, ay sorry pastor, nung nag-invite kami, ang sabi sa uban, bakong iyakabaw, dahil kailangan dugaro isa siya. Ako ba naman, sabi ko, bagong negosyo, hindi siya maka-attend karon. Kahit bagong opening, ang isa po, sabi ko, sa giso ko, bagong kasal, hindi sila makangali kahit nag-honeymoon. Hindi po ba? Napakalungkot yun po ay talimhaga sa atong Panginoon, naging andan niya ang kaligtasan sa talang tao. Hindi po ba? Kumbira na gina-alay sa atong Panginoon. Pero po, ang tao ay grabe po mga tinatawag po ng excuses. Amen? Kaya sabi ni Lord, take note, if anyone ang kinsaman na gusto na madugol ka na po, let him deny himself, pangalawa, take up his cross daily and follow me. Amen po ba? Kaya ngayon, ulungan ko, sabi mo, dahil gusto ni Lord and provide ang akong pangailangan. Gusto ni Lord na makagusan na i-bless kita sa Ginoo. Kaya ang sabi niya sa atong Panginoon, ginarahilig ko niya sa mama, no na source ng talang bagay. Kaya sabi ni Lord, seek ye first the kingdom of God
in His righteousness, in all these things will be added unto you. Kasi ibig sabihin, ang una na gusto ni Lord, luwas na ang imong kalag, luwas na ang imong kalag, pangalawa, ina-provide sa inyo ang imong pangailangan sa kalibutan. Amen po ba? Kaya nag-amen. Yan, walang gano'n sa kong pinto natin, na may Maria ka na, may lugaw ka pa. Pero ang ginauna sa kumang ay lugaw. Amen. Masama ng lugaw, tumutong ko. Amen po ba? Pero sabi ko, ugangan ng Maria, ay nunoy, kung ipili ko ang akong anak ni Maria, na ang Maria asawa na ang babae may lugaw na mahal. Seek ye first the kingdom of God in His righteousness, in all these things shall be added unto you. Amen po ba? Kasi ginagaling kita ni Lord sa pinakamahalagang bagay. Isa ang pinakamahalagang bagay ang kinabuhi mo ay katapusan na si Jesus Christ. Kaya maangkon mo man ang lahat ng bagay, pero kung mong kalang mapahamak, buhay kapuslanan. Palakpakan po natin. Kaya po, hindi ka makita, standing firm. Why? Because God's reward for committed believers. Kung sa ilang reward, no, sa adong in sa last minutes of 1 Corinthians 15:58, kaya sabi to the Lord, ang ingon na dito na, give yourselves fully to the works of the Lord, since you know that your labor in the Lord is not being wasted. Ihatag daw ang imong tibuok, kinabuhi, pagpangalagad kaniya, kaya nasayod ka ng imong mga pagpapagal kaniya, di masayang, kaya it will be rewarded. Amen? Rewarded. Kaya God's reward for committed believers, nang sabi niya sa Matthew, sa Matthew 16:25, sabi ni Lord, Matthew 16:25, sabi na ano Panginoon, ang naghahangad na magligtas ng kanilang buhay, mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanilang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Doon po sa impyerno, ang kanyang kalat. Ano ang may bibigyan ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? 27, sapagkat darating ang anak ng tao, nakasama ang kanyang mga anghel, kagaya ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama sa panahong iyon. Gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Maliwanag. No? Darating daw si Lord, meron tinatawag na rapture, second coming, kaya ang tinatawag po na, meron tinatawag po na Bema Judgment. Bema Judgment. Kaya Bema Judgment sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ganyan ito natas sa kita paatubang sa pagmana ni Kristo, kaya malawat na ako ang ganti sumala sa among ibuha, bilis sa libutan, maayo man o dautan yan. Tagsa kita. Dili ibig sabihin ay, durang na ako, bahala na, kagibaka na, ikaw na lang mo, atubang dito, no, nasabi sa mga kasulatan, tagsa. Amen po ba? Malawat na ako ang atong dapat malawat. Kaya dili po sa kalimutan ng sa ating Lord, take an every opportunity. Buhato na ito kung nakakita ang opportunity, kaya ibig sabihin, habang buhay pa kita, oportunidad natin sa ni Lord para mahimok natin ay maayos ang gusto ni Lord, kaya hindi kasayang baka malawat na ito ang gantimpala hidang kaniya. Amen? Malapagkala na ito ang atong kaya, meaning, sobra pa sa halaga sa kalibutan, ang malawat nato na gano'y magkakaot ni Lord sa atong pagmalaga kaniya sa mga pagkakaroon. Kaya sabi ni Paul, ni Apostol Pablo, kay Timothy, sa 2 Timothy, chapter 2, verse 3, sabi na, Timothy, you must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. Timothy, you must endure hardship. Pag sinabing hardship, grabe ang pinaka-apalaga lisod niya. Amen po ba?
but you must endure hardship, standing firm, and nothing move you. Sabi ko dito sa sa verse, kaya nga naman, mauna ilang sundalo. Kaya ang sundalo, dito sa kalibutan, ay mayroon silang tatawag ng moto. Ang sundalo, kapag nasugatan, lalong tumatapang, at kung namatay naman sa bayan, sila ay Panginoon. Kaya mga hero sila. Hindi po ba? Yun po ang nag-motivate kanila. Yung talagang, ay, tumatapang sila. Nasaktan ako, kaya motivate mo surrender. Kaya isipan nila, pag napatay man, pakinabang para sa bayan. Kaya mga sabi ni Paul, for me, to live is Christ, and to die is gain. Kung naano ang Kristo, na kinabuhi ako ang Kristo, nakalagay ako ang Kristo, kung mamatay man ako, pakinabang na ako. Palakpak para sa Lord. Kaya let nothing move you. Let nothing move you. Standing firm. Mga magulang kapatid. Pangalawa, nga po, masarap ang atong response in times of testing. Our attitude and response in times of testing, atong abihan, kung sa dapat ang atong dapat buhaton, kahit po pinagay pangalawa ng kapatid. Santiago chapter 1, verse 2 to 4, sabi din mga kapatid. Mga kapatid, napakitapik sa mga kapatid mo, mga kapatid, kauban talaga, amen? Sabi din, mga kapatid, magalang kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat niyong malaman na nagiging matatag ang iyong pananampalataya sa magitan ng mga pagsubok. Amen? At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Naliwanag. Kaya daw in times of testing, ay naman rin. Ang una ko, kinakuhin sa mga nalipay lang. Hindi ko ba? Pero sabi din, ay in times of testing, we must rejoice. Bakit? Kasi sa verse 12, na ipangako sa verse 12, kung sa ang pangako ni Lord sa Lucy, pinagpapala ang tao na nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Pinagpapala daw ang tao na nanatiling tapat sa kabila ng pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na walang hanggan. Kaya pala, standing firm, let nothing move you. Kaya kung may pagsubok kita normal, opo, normal, ang sabi ko ni Lord. Pero kung lampasan lang nato ang pagsubok, tatanggap kita sa gantimpala na nagagaling sa ating Panginoon. Sabi niya, good job, well done, my faithful servant. Amen po ba? Yun po. I-recognize kita sa ating Panginoon. Mga magulang kapatid. Kaya, muli ang pagsubok. Ang pagsubok, di ka na sa Ginoo, kaya manatili. Kuman sa pagsubok, may temptation. Ang temptation, di ka sa demonyo. Amen po ba? Kaya ang pagsubok, manatili kay Lord, standing firm in God's presence, but in times of temptation, go away. Ayaw ba? Manatili dahan. Amen. Kaya di ka na sa Satanas. Mga natin sa James chapter 1 verse 13 to 14. Kasi nga naman may temptation. Kasi ito si Satanas, dili ka gusto na ang tao maluwas. Amen po ba? Dili ka gusto ang tao maluwas. Kaya itin niya si Eva, si Adan, kanang tao may temptation, di ka kay Satanas, kaya gusto niya na ang tao makauban niya sa impyerno. Amen po ba? Mayroon siyang tinatawag na crab mentality. Ito mga crab mentality. Kanang dili, musupot. Ang ubang tao na makita niya na masinso ang kapwa na tao. Amen po ba? Uy! Tao.
kapitbahay, na-appeal sa akin, na-appeal ako. Kaya sa maghipay, uy, salamat, I'm proud of you. I'm happy for you. Pero meron ko, I'm sad for you. Because ikaw nag-appeal mo ako. Amen po ba? Pero kaya natin sa Bible, maghihipay ka mo sa mga kalipanan sa kuban. O maghihilak sa kamo kung nalungkot ang kuban. Amen? Palakpak para kayo. Oo, sa Diyos, iha ko ikuha ko na tawag ay ang demonyo. Oo, yan ang gusto. The evil comes to steal, kill, and destroy. Kaya may temptation. Pero ang babalik na magtapos mga kapit, ang paglaban nato, wala ito pag-ampo. Amen po ba? Because prayer is the most powerful weapon against enemy. Yan ang pinakaligton, gamhanan na armas nato batok sa atong kaaway. Kaya sabi ni Lord sa Matthew 26:41, watch and pray. Amen po ba? Watch and pray so that we will not fall into temptation. Magmasid ka, mag-ampo ka, para di ka mahulog sa temptation. Ang ibig sabihin sa pag-ampo, nagmasid ka sa pulong ni Lord, sa pabuto ni Lord, nag-ampo ka, ibig sabihin, mayroon kang contact, connection sa pinakalamhanan sa Kanya. Ang Diyos na atong pinakalagal. Amen? Kalakaran po natin ang atong Lord. Praise the Lord! Kaya ang sabi sa unang Pedro 5:8, magbantay ka mo, huwag matinang kayong kalaban ni Diablo o maaligi, narahan siya sa malalapa. Ibig sabihin sa malalapa, makaon, mapatay, malalapa sa iyon, patay. Amen po ba? Mag-alala mo pantay. Kami yung kaaway parang iyon, naghanap sa malalapa. Ang ibig sabihin ba kami ang trabaho? Pero na ng Bible ito, ang sabi sa James, chapter 4:7, submit yourselves in the Lord. He will fight the devil, and the devil will flee among you. Ang ibig sabihin, labanan mo ang Diablo. Ayaw makipag-amigo sa Diablo, labanan mo ang Diablo, kaya ang Diablo, budaya niya, higan kanina. Amen po ba? Kaya makipag-amigo ka, praise ka mo. Kung sinabi praise, holding hands, asa mo ka, tuhan ko praise. Amen po ba? Amen. Pero sa Bible, labanan niyo ang Diablo. Amen po ba? Malakpak para kay Lord. Hallelujah! Kaya, we must submit ourselves sa ating Diyos na buhay. Kaya bago kita magtapos mga kapatid, ay tutulong natin yung mga kang Christian life always involved no fight. Kaya mayroon kitang laban. Amen po ba? Kaya standing firm, kaya mayroong laban. Last man standing. Amen po ba? Fight. Makita natin sa 2 Timothy chapter 4:7. No, sabi to ni Paul, I have fought that would fight or fight. I have fought that would fight or fight. Sabi ko ni Paul, may fighting, pangalawa po ay mayroong testing. Amen? Testing sa kinabuhi. Pero, bago kita magtapos, ay tutulong natin sa 1 Corinthians 15, bago ang 58, mayroon itong hindi ko na natin ginawa. Bago ang 58, mayroong 57. Kasama na ito, 57. Magpasalamat tayo sa Diyos! Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay ng tagumpay sa magitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang good news, may fighting, yes. May testing, yes. Pero kagandahan, we are more than conqueror. Amen po ba? Yan. Sila po, malaugon, mga magulong kapatid. Kaya pangalawang bagay, na atong tutulong. Number 1, ay you are in Christ. Amen po ba? Salamat daw kay Lord. Kaya nag-ahatag ka natong tagumpay, pinaagi ng Kristo. Amen? Di ba may fighting? Di ba may testing? Basta overcomer naman nila. Amen po ba?
Walang problema, may problema. Ang problema, kung may problema, buhay Kristo. Pero minsan may problema, basta na si Kristo, okay lang. Amen po ba? Kaya with or without Christ, we will follow Christ. Kaya baka may Christ, pero God will provide all your needs. Says the Lord. Amen? Palakpak para sa ato. Panginoon. Kaya remember, you are in Christ. In times of famine. Kaya sabi ni Lord, unang buwan pa po patlo, tingnan, mas maraming kamay, pagkaroon ng kita. Gutom na ako. Amen! Gutom na yan. Gumawa naman ka. Unang buwan pa po patlo, nasabi nito ni Lord, my dear children, you are God's children. Kung sabi mo dito, you are overcome the world. Because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Kita daw, mga palangga sa Ilocos, magtatagumpay kita. We are more than conqueror. Kaya ang Diyos na atong ginalagaran, si Jesus Christ, the name above every name, the most powerful name, gamhanan siya kaysa kahong sa demonyo na nasa kalimutan. Para kay Lord, you are in Christ. Kaya sabi ko dito, no, sa Romans chapter 8, verse 37, di mo dito sa 36, who shall separate us from the love of Christ? Famine, nakedness, tribulation? Pero sabi niya, no. In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Amen! Walang moto sa love of Christ. Walang pakwaran kay Lord. Hallelujah! I-mention na ito ang mga hardship, tribulation, gutom, famine, war, etc. Pero, wala makabulag. Kaya wala na kita dinong. Amen? Hallelujah! Kaya, you are in Christ. Pangalawa po, remember, you are a fighter. Kaya may fight because you are a fighter. Amen po ba? Kung saan ito sa isang fighter? Di ba, mabasa natin dito sa, sa Hukom chapter 6, nagkawan ang ginawang mga fighter. Sabi ni Lord, Gideon, dalang mga kalakihan, i-gather mo. Kaya mga himong ko silang sundalo. Kaya, nung i-gather sila 32,000, ang sabi ni Lord, o sige, sabihin mo sa mga 32,000 na mga kalakihan, ang isa pang mahadlok, uli ka! Ang napilin lang sa 32,000, 10,000 na lang. Ang 22,000, nag-ulit, kaya hadlok sila. Di sila pwede mag-isugalo. Hindi po ba? Kaya sa 10,000, medyo isog sa testing na po. Testing sila Gideon. Natuwa dito sa ilog, ang mo inom na parang aso o nila. Ang ulit, kasulog sa 10,000, 900 ay 9,700. Ang nabili lang, out of 32,300. Hindi po ba? Ang ibig sabihin po mga kalawangin, pag you are a fighter, ang ibig sabihin ng fighter, brave. Ibig sabihin matapang ka, successful ka, tireless ka, tough ka, ibig sabihin tough, able to endure hardship. Amen po ba? Kung ang mga warrior. Amen? At sa we are the warriors of God. Amen? Para pagpapala na Lord. Because we are the warriors of God, lastly, pangtulo. Because we are an overcomer. Amen? Palakpak para sa Panginoon. Hindi kita magkapos, mga magulang kapatid, sa Colossus 3:23. Manong tanan nito dito. Colossians, Ephesians, Philippians, Colossians chapter 3, verse 24. Sabi ni Lord, ano man ang iyong ginagawa,
gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod, hindi sa mga tao. Kaya sa verse 24, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo, alalahanin ninyong magkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpala inilaan niya para sa inyo. Maliwanag na maliwanag. Kailangan natin mag-stand firm. Kaya naman mayroong inilaan at ating. Amen? Kasi mo mga kapatid, magpakatatag kayo. Amen? Lahat na kumpay, magpakatatag ka, kahit ang itagana sa Ginoo sa imuhan ay hindi ito para sa mubong pagsulay sa imong kinabuhi. Amen? Ang kinabuhi natin, bubuka. So, sabi mo, bubuka ang mga rosto. Sa kinabuhi, wala yung katapusan. Nag-aanda, Lord, sa kalangitan. Palakpakan ako ang kinabuhi. Standing for, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Kaya kaibaw kita, nagiging nasayang ang atong pagpangalangin. Maraming po kita. Aming Diyos, kalamahanan, dalayon ka, Ginoo, we worship you. We exalt your name, O God. Hallelujah. Hallelujah. Kita po na mag-dito. Let us stand, in God's presence. Hallelujah, Jesus. Oh, we worship you. Oh, thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Malo ka naman kay God. Ikaw ang puso. Siya lang ang puso. Kalipay. He is our everything. Our Jehovah Rapha. In times of sickness. He is our Jehovah Jireh. In times of need. He is our Jehovah Shalom.